Parang namamas ko na po, no? Meron po tayong sisimulang series po ngayong pong buwan ng December. Naisip ko po na minsan lang po ang magpasko, kaya gamitin po natin itong opportunity para mapag-aralan po kung ano nga po talaga ang tunay na kahulugan ng Pasko. Pinamagatan po natin yung series na to na The Miracles of Christmas. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang mga himala sa Kapaskuhan. Sino po dito naniniwala may himalang dulot o dala ang Kapaskuhan sa ating mga buhay? Amen? Ano nga po bang ibig sabihin ng salitang himala o miracle? A miracle, it's an extraordinary event taken as a sign of the supernatural power of God. Ibig sabihin po noon, pag sinabing extraordinary event, yung hindi po kayang ipaliwanag na o arok ng ating isipan na nangyari at posible lamang pong mangyari dahil po sa pagkilos ng ating Panginoon. May gumaling, may provision na hindi mo inaasahan, may nangyaring pagbabago, may pagtalikod sa kasalanan at meron pong revival. Oh. Isa pa pong definition ng himala is an act or event that occurs outside the bounds of the normal or natural order. Parang halos pareho lang po yun. No? Yung pong natural o natural na nangyayari, nilagpasan po niya iyon. So yung po yung tinatawag nating himala. Okay. Pero tinagalog ko po yung salitang miracle, ang dami palang ibig sabihin po ng himala sa konsepto ng Pilipino. Kasi po ang ibig sabihin ng himala sa Pilipino ay misteryo, kababalaghan, hiwaga, milagro. Pero isa sa pinaka-favorite ko po na definition ng himala ay, ang himala ay isang direksyon o sign. Ano bang Tagalog ng sign? No. Parang senyas o yung sign po, parang billboard po, di po ba? No? Okay. Ang nakakatawa po ay ang Pinoy mahilig sa himala. Alam nila na galing ito kay Lord, inaasahan nila ito kay Lord, pero malayo ang kalooban sa Panginoon. Gusto lang po nila yung himala ni Lord, pero ayaw nila kay Lord. Alam niyo po ba mga kapatid na ang layunin ng himala ay ituro at ilapit ang tao sa Diyos. Kasi nga po, ang miracles po ay signs. Everybody say signs. So ano po bang purpose ng sign? Signs are to point someone to a direction. So ang himala, ang purpose po ng himala, hindi po para manatili tayo sa himala, hangaan natin yung himala, kundi hanapin natin yung gumagawa ng himala. Amen? At ito po yung challenge po na meron po tayo tuwing Pasko. No? Ang hinahanap natin yung himala. Pero hindi natin hinahanap yung Diyos na gumagawa ng himala. Pero gusto ko pong sabahin sa inyo na may himalang dala ang Pasko. Amen? There is a miracle waiting for you and me this Christmas. In fact, nung Friday, nung Friday, tama, no? Sa Young Professional Fellowship dito, sabi po ng isang teacher, si Teacher Macy yata yun, sabi niya, yung natitirang at nalalabing araw ng Disyembre, may kaya pang gawin ang Diyos sa buhay natin. Wow, grabe, no? Palakpakan niya natin si Lord, no? Amen? This last day of the year will be filled with surprises. Pakisabi nga sa katabi mo, gugulatin ka ni Lord. Yan. Amen. No? Usong-uso yung salitang gulat, no? Oh, hindi ko po alam kung biblical ba yan, pero ang ibig na sabihin na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Okay. Ang first miracle, sabi ko kay Pastora, no, ito na naman ako, no, gumawa ng series, ako rin ang nahirapan. Kasi ang unang topic po natin ngayon, medyo po komplikado at mahirap. At pag sinabi ko pong komplikado, totoo po talaga yon. Yung paggawa ng sermon, napakahirap po eh. The miracle of the virgin birth. Ang himala ng berheng kapanganakan ni Jesus. Now, tandaan niyo po ha, hindi natin gagawing sentro dito si Mary. Of course, she was instrumental in giving birth to a Savior. Pero ang pag-aaralan natin, paano nangyari, paano naging posible ang berheng kapanganakan. Now, tandaan niyo po, last Friday ay pista sa mga Roman Catholic ng the Feast of Immaculate Conception. Ano bang ibig sabihin yan? Pag-aaralan po natin yan dito. Bakit? Kasi napakahalaga po ng topic na ito. Paano ho nangyari na nabuntis si Maria na wala pong sexual intercourse
wala hong kapartner na nangyari, walang engagement na nangyayari, pero she was conceived by the Holy Spirit. No, what does it mean? Ano po bang ibig sabihin niyan? At siguro po ang tanong mo sa akin ngayong umaga na to ay, Pastor, ano naman po ang dala niyan sa akin? Ano naman po makukuha natin? Ay, ang dami po. Kasi pag naintindihan natin ang unang himala ng Kapaskuhan, tama ba, di ba? Ang unang himala ng Kapaskuhan ay yung pagdadalang tao ni Maria. Bakit? Di walang isisilang kung walang nagdalang tao. Walang Jesus, di ba? Walang manger. Okay? Basahin natin yung Isaiah 7:14. Sabayan niyo ako magbasa. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, a virgin will be with a child and bear a son. And she will call His name Emmanuel. So ano yung sign na tinutukoy dito? Yung virgin birth miracle. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, a miracle is a sign that should point a person to Jesus. Tagalogin natin. Dahil dito si Yahweh, mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan o slash ng himala. Maglilihi ang isang dalaga. Everybody say dalaga. Ako po, kung may katabi kang dalaga, no? Sabi nga, bukod kang pinagpala, no? At magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Ano po ibig sabihin ng Emmanuel? Ang Diyos ay sumasa atin. God with us. Ano ibig sabihin, Pastor, ng God with us? Ang Diyos bumaba sa kalangitan, sumama sa atin. Pinili niya tayong samahan. Yan pong ibig sabihin po no, God with us. At hindi lang po niya piniling bumaba at samahan tayo, lakaran tayo sa buhay natin, kundi maghari sa ating mga puso forever. Isa pa pong verse, Isaiah chapter 9 verse 6. Sabi dito, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon His shoulder. Parang nagbago bigla, no? Nagkaroon po ng description at office yung child na tinutukoy po dito. Sabi niya, this child, this son, will be a governing person. His name will be called Wonderful, Counselor, Kahanga-hanga, Dakilang Tagapagpayo, Mighty God, Everlasting Father, Prinsipe ng Kapayapaan. Now, gaano kahalaga ang himala ng birheng kapanganakan ni Jesus? Is it important, no? And possibly, no, tuwing Pasko ang pinag-aaralan natin yung tatlong magay, yung naghandog ng pinag-aralan natin yung si Herodes, pinag-aralan natin yung si Elizabeth, si Zacarias, no? Pero gaano kahalaga po na balikan at pag-aralan natin yung birheng kapanganakan ni Jesus? Without the birth of Jesus, there is no crucifixion and resurrection, and even second coming. And therefore, there can be no salvation and redemption from our sin and from our punishment. Wala ho tayong kaligtasan ngayon, wala tayong inaabangan at inaasahang langit at buhay na walang hanggan kung hindi po ipinanganak si Jesus. Pero mga kapatid, hindi lang basta pinanganak, kung hindi siya pinanganak sa berheng kapanganakan. Napaka-importante po nun, berheng kapanganakan. Sabihin mo nga, berheng kapanganakan. Alam nyo ba that of all the Bible's miracle, Jesus is God's greatest miracle. Hindi po yung turning the water into wine, nakalakad po yung pilay, nakakita yung bulag. No? Ang pinakamatinding himala ay bumaba si Jesus. Ipinanganak na may posibilidad pong makunan si Maria, di po ba, habang naglalakbay eh. Nilagay ng Diyos ang kanyang anak sa isang vulnerable na sitwasyon. That's why Jesus is God's greatest miracle. Now, the virgin birth of Jesus Christ is foundational to the Christian faith. When I say foundational, ito yung pinaka-core, ito yung dahilan ba't tumatayo po at nagpapatuloy ang ating pinaniniwalaan at katatagan ng ating pananampalatayang Kristiyano. You cannot be a Christian without believing in the virgin birth. Anything else is heresy and blasphemy. When we say heresy, maling turo. When we say blasphemy, hindi paniniwala o pagtitiwala sa ating Diyos at matinding kasalanan niya. Now, to elaborate more, gaano kahalaga ang berheng kapanganakan ni Jesus? Jesus cannot be our Savior unless He was sinless. Kasi si Mary, kagaya mo at kagaya ko, makasalanan eh. Amen? So isa pang issue na pag-aaralan natin dito, kung si Maria ay makasalanan at dumaan si Jesus sa sinapupunan ni Maria,
di may kasalanan din siya. No. That's why importante pag-aralan natin yung konsepto ng divine conception, yung virgin birth na tinatawag. So, Jesus cannot be our Savior unless He was sinless. Bakit naman niya tayo maliligtas kung siya mismo kailangan ng pagliligtas? Jesus could not have a natural birth because it carried the fall of the seed of Adam. Kasi galing po tayo at galing si Maria kay Adan. Si Adan po ang unang nagkasala. Si C.S. Lewis, siya po yung author ng Chronicles of Narnia, ay may sinulat pong isang libro na ang pamagat po ay Mere Christianity. Ang sabi po niya, to begin with, the virgin birth of Jesus Christ is the miracle of all miracle in which some reason proves hardest of all for the modern mind to accept. Sabi niya, sa pagpapasimula, sabihin ko na sa inyo, pinakamahirap intindihin paano ipinanganak ang isang sanggol na walang nangyaring sexual intercourse. Kaya importante po yung berhing kapanganakan. Now, why is it that it's so hard to accept na nagbuntis at nanganak si Maria at yung sanggol ay anak ng Diyos na walang bahid na kasalanan, samantalang dumaan siya sa sinapupunan ng isang makasalanan? Because it's impossible for a virgin to conceive and give birth to a child. Yun lang po yung reason. Totoo, di ba? Nag-agree ba kayo? Imposible. Pag may kakilala ka, berhen, o walang asawa, dalaga, tapos biglang isang araw na lang nagsuka, naduduwal, tapos biglang pinalita, buntis po ako. Ano nangyari? Wala po akong boyfriend eh. Talaga, kahit ka-penpal, wala rin eh. Ka-chat, wala rin po. Lumalabas ka ba ng bahay? Wala po, nandito lang. Paano nangyari? O, dalawa lang may isip mo, no? It's either nagsisinungaling siya o nasa lisihan ka. Amen? Ganon mismo yung trauma na pinagdaanan po ni Maria. Yung mga nakapalibot po sa kanya, yung po yung mga kwento-kwento. Now, why is the virgin birth such a central point of Christianity? Bakit po ito yung pinakasentro na bahagi ng Kristyanismo? If it can be established that there was no virgin birth, then the entire text of the Bible, both Old and New, loses its credibility. Walang kredibilidad ang Biblia kung hindi pala totoo na berhen yung kapanganakan ni Jesus. Kasi po, papaliwanag ko po, no, sa Old Testament ay may hula o propesiya na may isang berhen na manganganak ng isang sanggol through divine conception at ang sanggol na yon ay si Jesus. Ang New Testament naman ang nag-fulfill ng propesiya ng Old Testament. Kung hindi po totoo, sabihin po natin, pagpalagay po natin na nanganak na si Maria pero in a sexual intercourse, no? Sa pamagitan ng pagtatalik ng kanyang kapartner na si Joseph, no? Then, mali po ang sinusulat at sinasabi at pinaniniwalaan natin sa Biblia. Pero hindi po kasi iyon ang totoo. Ang totoo po ay talagang berhin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Nasusundan niyo po ba ako, mga kapatid? No? 4 na bagay po, bakit sentro po ito ng ating Kristyanismo. Number 1, puros R po ito. The virgin birth of Jesus supports the reliability of the Bible. Dahil ipinanganak si Jesus sa berhing kapanganakan, ayon po sa pagkakahula at pagkakasabi sa lumang tipan, ibig sabihin lamang po nito, mga kapatid, maaasahan natin yung Biblia. Bakit? Nangyayari sa kapanganakan ni Jesus. Yung binasa nating verse kanina sa Isaiah 7:14, Isaiah 9:6, isang berhen na maglilihi, it's a prophecy. At kung hindi ho yung nagkatotoo, hindi po totoo to. Pero totoo eh. Amen? Amen po? Andito na po yung mga taga-hinukay. Thank you, Lord. Bakit? Sino ho ang maniniwala sa isang Diyos na hindi na nagsisinungaling? Sino ho maniniwala sa Biblia na hindi totoong sinasabi? Alam niyo po ba na isang katangian ng Biblia ay inerrant, ibig sabihin po free of error. Walang mali na mababasa. Pero naniniwala po tayo na si Jesus ay pinanganak sa berhing kapanganakan. Amen? Pangalawa, bakit ito ay central point ng Christianity? It's because the virgin birth of Jesus supplied the reality of the very nature
of Christ. Sinless, not born under the curse. Papaliwanag ko po yan mamaya. Ang berheng kapanganakan ni Jesus ay nagbibigay ng suporta sa realidad na si Jesus nga ay walang bahid na kasalanan nung siya'y pinanganak sa pamamagitan po ng paglilihi ng isang berheng dalaga. Okay? Now, hold that thought muna kasi medyo malalim yan. Babalikan po natin yan mamaya. Paano ho siya naging sinless kung si Mary nga ay sinner just like you and me? So babalikan natin yan. But the virgin birth of Jesus support and supply the reality of the very nature of Christ, sinless and not born under the curse. Number 3, the virgin birth of Jesus secure God's plan for redemption. Why? Because it was not just a story or a Christmas nativity story na may naglihing Maria, nagbuntis, nahirapang manganak, at hindi po siya pinatuloy sa mga inn and then nanganak sa sabsaw. It's not just an ordinary story. It's the central part of God's plan for your redemption and mine. So can you imagine po kung hindi totoong berheng pinanganak si Jesus? Mali pala yung ating pinaniniwalaan patungkol sa Diyos. Pero hindi nga po Tama nga po na ang Panginoon ipinanganak sa berhen kapanganakan. Amen? Pang-apat at panghuli, the virgin birth of Jesus seals God's promises for every one of us. Ang berheng kapanganakan ni Jesus ay isang patunay. Are you ready for this? Na pag ang Diyos nangako, matutupad at mangyayari. Palakpakan naman natin si Lord, no? Amen? Parang na-excite na lalo tayo, no? No matter how long it will take and whatever it takes, ang kwento ng berheng kapanganakan ni Jesus, ang doktrina ng berheng kapanganakan ni Jesus ay isang patunay at paalala sa atin ngayon na nabubuhay ngayon. Hindi papalya ang pangako ng Diyos. Mangyayari at mangyayari. Sabi mo nga sa katabi mo, don't stop believing. Hold on to that feeling. Luke chapter 1, verse 29 to 31, Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. Binati kasi siya ng anghel Naku, pag binati ka na ng anghel, siguro, baka magbubuntis ka, no? Hindi naman po, no? Kasi si Jesus na, pinanganak na But the angel said to her, do not be afraid, Mary. Huwag kang matakot. Sabi siguro ni Maria, easy for you. Pambihira ka. Di ako matatakot. Magbubuntis ako. May boyfriend ako, ha? May jowa ako. Anong sasabihin nila, no? But don't be afraid. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. Ito po tanong ni Maria. Normal na tanong ng isang dalaga. Possibly during this time, ang edad ni Maria nasa 14 to 16. Sa edad po ng Hudyo, yung mga bata ho noon, talaga pong ina-arrange na po yung marriage nila. How will this be? Paano ba mangyayari ito? Mary asked the angel, since I am a virgin. At kumiti yung anghel, sabi niya, exactly. You're a virgin. Okay? The angel answered, the Holy Spirit will come on you. Everybody say, the Holy Spirit. And the power of the Most High will overshadow you. Lulukuban ka ng kapangyarihan ng Diyos sa kataas-taasan. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Sabi ni Maria, paano ho mangyayari? Ito po yung pinakamagandang verse. Sabi ni Lord dito, for no word from God will ever fail. Wow. Kapatid, if you are holding to God's promises, gandang paalala, walang papalya sa pangakong pinangahawakan mo galing sa salita ng Diyos. Mangyayari yan. Amen? Nangyayari nga sa divine conception at sa virgin birth lalo na sa iyo. Amen? At doon po sa mga hindi buntis po dito, hindi pa nabubuntis, mangyayari po yan. Lalo na po kung may asawa po kayo. No? Wala pa kung kayo asawa, kung kayo mangarap muna. No? I am the Lord's servant. Ang sagot po ni Maria, may your word to me be fulfilled. Then the angel left her. So, the miracle of the virgin birth of Jesus is a fruit that all of God's promises, plans, and purpose are unstoppable and will be delivered in due time. Hindi naharang ni Herodes, hindi naharang ng kawalan ng hotel o hospital na kakapanganakan, hindi naharang ng kahirapan, ng persecution. Pag pinangako ng Diyos, mangyayari kahit imposible. And you know what, no? Kahit po sa panahon natin ngayon, even nung panahon ni Jesus, lalo na, no?
It was one of the craziest idea galing sa langit, no? Paano pong manganganak ang isang berhen? Pero ganun talaga kumilos ang Diyos eh. Crazy, pero magkakatotoo. Amen? The virgin birth of Jesus makes every God's promises possible and available to us. Dahil po sa birheng kapanganakan ni Jesus, ito po ay nagpapaalala na posible mangyari yung inaasahan mo ngayong Kapaskuhan. Amen? Amen, no? Through Jesus. And there's a verse in 2 Corinthians chapter 1 verse 20, sabi dito, for all of God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding, sabay-sabay tayo, yes! And through Christ, our amen, which means yes, ascends to God for His glory. Tagalogin natin, sabagat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging, pag may pinangako si Lord sa'yo, ang sagot ni Lord, oo, anak. But it's just a matter of time. Kailangan mo lang mag-antay, ha? Dahil dito, sabi po ni Pablo, nakasasagot tayo ng amen. Pag meron pong preaching, pag may nagtuturo sa cell, sa life groups, even in Sunday, always say amen. Why? You confirm. Kagaya ni Mary na sinasabi mo, Lord, mangyari nawa yan sa buhay ko. Amen? Ayan, dapat po nag-amen tayo, ha? Okay. Now, ito na po yung mga controversial po na mga puntos. Medyo boring po, pero wala namang boring pagdating sa salita ng Diyos. Amen? Mga tanong na dapat nating sagutin. Was Mary sinless or without sin? Kung siya ang pinili ng Panginoon, kung siya ang binukod tangin ng Diyos, ibig sabihin po, tas dadaan sa kanya ang anak ng Diyos, ibig sabihin po, wala siyang kasalanan. Yun po ba ang ibig sabihin nun? Now, sasagutin po natin yung tanong na yan, ha? Mary, the mother of Jesus, was godly and a blessed woman. Makadiyos at pinagpalang babae. Amen? Agree? Pero pareho lang din siya kagaya natin na makasalanan. Okay, yung katabi mo, godly din yan, saka blessed. Pero kagaya ni Maria at kagaya natin, sinner din siya. Amen? So, she's blessed, she's godly, but she's also sinner or sinful. Only Jesus was the only human without sin. 2 Corinthians 5:21, 1 John 5:3-5. Hindi ko na po babasahin yan, no? Only Jesus was the only human without sin. Romans chapter 3:23 teaches, anong sabi sa Romans 3:23? Ang alam nyo lang Romans 6:23, di ba? Pero anong sabi sa Romans 3:23? For all have sinned and fall short from the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nakasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng, everybody say lahat. Kasama ka ba noon? Kasama ba ako? Kasama ba si Mary? Definitely. So si Mary po, sinner, kagaya mo at kagaya ko. Kaya lang po, ang RC, ano mo ba yung pastor yung RC? Roman Catholic, not to bash, okay? Has invented the doctrine, quoting from a source na kinuha ko, called the Immaculate Conception. Everybody say Immaculate Conception. Formally accepted as Catholic dogma, pag sinabing dogma po, tenets or teaching, in 1854 pa po ito sinimulan. Now, according to this teaching, hindi po totoo itong teaching na to. It is considered, not to bash, no, false teaching. When we say false teaching, unbiblical, hindi suportado ng Biblia at hindi po totoo. According to this teaching, mula pa raw sa nanay ni Maria, ay wala ng kasalanan ang lahi niya hanggang magpasa kanya na siya'y pinanganak. Walang bahid ng kasalanan sila. Kaya, according to the RC, Mary was fit to become the mother of Jesus. Ang tawag ko dito ay Immaculate Conception. In other words, Mary is free from the original sin. And what is the original sin? The sin of Adam and Eve. Yung dugo na nananalaytay po kay Adan at Eva dahil sa pagkakasala, hindi po namana ni Maria. Yan po yung mindset nila. Now, this doctrine is not biblical and not necessary. Tandaan niyo po yan, ha? I don't know kung nilagay po nila ito dito, pero the virgin-born Christ was free from the stain of original sin, but it was not necessary for his mother to be, or his grandmother, or his great-grandmother, kahit gaano pa kahaba yung lahi o salinlahi na tutukuyin o susubayin natin,
it was not necessary for God na si Jesus ay ma-insure at matiyak na siya ay sinless. Bakit? Diyos na po siya eh. Diyos na po siya. Malabo po ba? Paliwanag ko. Sige po. Lilinaw din po yung kalabuan na yan. Now, rather than teach that Mary was sinless, the Bible, however, gives evidence that Mary was just a normal person, just like you and me, who needed salvation. So hindi po tinuro sa Biblia, even in the Gospels, no, Matthew, Mark, Luke, and John, yan po yung Gospels na tinatawag eh. Wala hong tinuro doon na si Maria ay sinless, walang bahid na kasalanan, at hindi rin po totoo yung doktrina ng Immaculate Conception that Mary is a perpetual virgin. Everybody say perpetual virgin. Basta ako nagsabi ng perpetual virgin. Birhen siya, magpakailanman. Hindi po. Kasi after Jesus, nung nag-asawa na si Mary sa si Joseph, nagkaroon ng mga kapatid, si Jesus in human form, in human family. So, hindi siya birhen. Birhen siya nung pinanganak si Jesus, pero pagkatapos na mailuwal si Jesus, nanganak siya, of course, dahil po sa sexual intercourse kay Joseph, kasal naman na sila, so hindi siya perpetual virgin. Malinaw po. Okay? Now, saan po pinakita sa Biblia na kinailangan ni Maria ang tagapagligtas? Lucas, kabanatang 1, talatang 47. My spirit rejoices in God, my Savior. No. Ang isang babae na naging ina ng isang Diyos ay hindi po sasabihin ito kung alam niya sa kanyang sarili na siya'y Diyos at hindi na kailangan ng pagliligtas. Mary acknowledged and realizes that she needed a Savior, none other than the Lord Jesus Christ. So, yung salitang highly favored, bukod kang pinagpala sa babae ng lahat, does not support the view that Mary was a sinless woman. Yun naman pong, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. The word napupuno ka ng grasya, sa Bible na research ko po, no, does not pertain to Mary. Yung salitang full of grace ay dalawa lang pong pinatukuyan eh. Kay Jesus at kay Stephen na binato because of persecution. Pero mas malapit po, ito po ay patungkol kay Jesus. But it's never a reference to Mary. So, therefore, the view of a sinless Mary is unbiblical and dangerous. Kasi po, kung doon tayo sasalig, malalayo ang ating pundasyon ng kaligtasan, mapupunta kay Maria, hindi po kay Jesus. Ganun lang po kaiksi. Kasi po pag in-explain ko to ng mahaba, hahaba pa ho tayo. Doon ho sa mga pipiliing magtiwala at hindi pag-aralan ng masusi at maigi ang doktrina po ng divine conception at ang pagka-Diyos ni Kristo at ang kanyang pagiging Panginoon at isasalig ang kanilang pagtitiwala sa ibang mga santo o kay Maria is very dangerous. Why? Because it can never lead to salvation. Hindi siya mauuwi sa pagliligtas. That's why, pag tinanong mo, sa dami po ng tradisyon, at again, hindi ako nambabash, sa dami ng ginagawa, pag tinanong mo, saan ka pupunta pag ikay namatay kung sakali lang? Wala pong nakakaalam. Baka po siguro, sa langit. Hindi po sa pride, hindi sa pagmamayabang, we know for sure saan tayo pupunta. Because of Jesus and what He did at the cross of Calvary. Amen? So, doctrinal po yung tinuturo po natin dito, no? Why? Kasi napaka-importante po nito, no? Amen? Pangalawang tanong, ito na. Tignan ko lang yung oras ko. If Jesus was born of the substance of the Virgin Mary, how was He without sin? Okay, malayo ka na, sis. Okay? Doon muna tayo sa, if Jesus was born out of the substance of the Virgin Mary, how was He without sin? Ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Kung si Jesus po'y pinanganak
Sa pamamagitan po ng sinapupunan ni Maria na makasalanan, in-establish po natin yung truth na, di ba, there is no sinless Mary. She's a sinner. Pero, paano yun? Di makasalanan din po si Jesus. Okay. Si R.C. Sproul, isa pong apologetics, isang theologian, isang pastor, may sinabi siya. And I can only quote him because hindi ako mahusay dito, hindi ako magaling. But there are many materials and references that pertains to this question now. In the mystery of the incarnation, we don't know exactly what process God used to make it so that Jesus was born without original sin. Tatagalogin ko po. Sa kaparaanan, sa proseso ng incarnation, yung pagkakatawang tao ni Lord, that's what it means when we say incarnation. God incarnate, which means ang Diyos na dakila, Diyos ay nagkatawang tao. That's what we mean incarnation. Hindi natin alam yung proseso na ginamit ng Diyos, papanong wala siyang bahid na kasalanan. Yun nga lang isipin, paano ho siya napunta sa sinapupunan ng isang berhen, ay mahirap na pong unawain. Tama po ba yan? Now, balikan po natin yung definition natin ng miracle. Miracle is himala, kababalaghan, misteryo. Everybody say misteryo. There's a certain part of mystery that we can learn, but there's a larger part na ibinigay na lang kay Lord at hindi natin dapat usisain yon. Amen? In other words, sa Theology 1 namin sa kurso na kinukuha ko po ngayon, we cannot know God fully, but we can know God truly. Hindi natin makikilala ang Diyos ng lubusan, fully. Pero pwede natin siyang makilala ng tama at totoo. Sa impormasyon na hawak natin. Saka kapatid, kung aarukin mo, di kakapantay mo na rin si Lord, di ba? Hindi na Trinity. 4 na yon. Pang-4 ka. So, iwanan na lang natin doon. Kung ano man pong naging dahilan, paano ho siya naging walang kasalanan o bahid na kasalanan nung dumaan po siya, pero may papaliwanag pa po ako. Sa Hebrews 4:15, Jesus was made like us in a very respect except one, He was without sin. Yung salitang He was made like us, hindi po ibig sabihin nun si Lord create, ang ibig lang sabihin nun, yung incarnation na tinatawag, yung kapanganakan niya, yung conception. No? Pastor, nililito nyo naman po kami, napakadami yung sinasabi. May kontrobersya po ito dito May kontrobersya po yung issue na to. No? So, sinasabi natin, hindi natin kailangang bulat-latin, unawain, yung plano ni Lord, paano ho na hindi nagkasala si Jesus nung siya'y pinanganak sa isang makasalanang sinapupunan. May mga nagtatanong, at ang tanong nila ay ito, kung si Jesus ay walang original sin na namana o taglay o daladala, hindi siya totoong tao. Kasi ang masasabi lang na totoong tao, yung walang bahid na kasalanan. Yung may bahid ng kasalanan. Kagaya mo at kagaya ko. Amen? Nasundan niyo po ba yung tanong ko? So, hindi siya totoong tao. Ano yan? Partly android, partly tao? Hindi siya totoong tao. Bakit? Kasi pastor, sinasabi mo na wala pala siyang bahid na kasalanan, dumaan siya sa pupunan ng isang makasalanan, pero wala siyang kasalanan, then he is not human. Fully. No. Remember, everybody say, remember. In the Garden of Eden, Adam and Eve was fully human before the fall. Even without sin. Amen? And you know, pag akyat natin sa langit in a glorified body, tao pa rin tayo. Yun nga lang, wala nang kasalanan. Palakpakan naman natin si Lord. Amen? Okay? Now, nagugulo na po ba kayo? Are you learning po? Natututo po ba tayo? Amen? Now, so we know theologically that God could have this child born through the virgin birth, bypassing, everybody say bypassing, bypassing the normal process of original sin. In other words, nilagpasan po ng Diyos yon. Hindi nadaanan, hindi po na-contaminate. Bakit? Diyos nga po si Jesus Okay? Pero may mga struggle daw po na nangyari to. As an interview kay Sproul ni Pastor Webb, sabi niya, nag-wrestle ba sa debate o sa issue ng usapin ang patungkol dito? Yes, nag-wrestle sila. Sabi nila,
Napaka-contradicting naman. Ano ba Tagalog na contradicting? Nakakalito. No? Nakakalito naman na isipin si Maria o sabihin na natin na normal na tao, pero siya pa rin ay Mother of God. Tama? Tama po ba? Siya pa rin ay matatawag na Mother of God. Bakit? Sabihin na natin siya instrumento lang, pero siya pa rin yung nanay ni Jesus. Amen. Ang tawag ho nito sa debate ng unang mga Kristiyano ay Theotokos. Theotokos. Theotokos means Mary was the mother of God. So sabi nila, Mary was the mother of God, then Mary is actually God. No. Sabi po ni R.C. Sproul, ang sagot po niya, Mary was called Theotokos, meaning the mother of God, but this was only to point out that the one whom she bore and nurtured was God incarnate in the person of our Lord and Savior, Jesus Christ. Tinawag lang siya na ina ng Diyos dahil po sa katotohanan na ang kanyang pinaglilihi at ipinanganak ay Diyos mismo. But it does not necessarily mean na si Maria ay Diyos din, kagaya ni Jesus. Malinaw po. Malinaw. Now, noong unang panahon, wala hong mga YouTube kung paano meron tayo ngayon. Wala pong mga theologian, walang apologetics. Maraming naglabasan ho noon ng mga maling pagtuturo, kagaya po ng Arianism, marami pong mga kulto na nagpapabuluanan, hindi totoong Diyos si Kristo, hindi siya totoong tao. Kung siya ay Diyos, ba't siya nagkatawang tao? No. Okay. Now, ano pong YouTube nila nung panahon na yon? Para pabuluanan, kontrahin at harapin ang mga paratang na to? Alam niyo kung anong nila, YouTube nila nung time na yon? A way of debate, protecting the doctrine of Jesus, the Apostles' Creed. Naalala niyo po sa Roman Catholic, we recite the Apostles' Creed. Ito talaga ang intensyon. Bakit may Apostles' Creed? Because Apostles' Creed is a creed, kasulatan na isinulat panlaban pangontra sa mga maling pagtuturo na ikinakalat sa paligid. At ito po yung nire-recite hindi lang ng mga matatanda, pati mga bata. At alam niyo po, ganito po ang pasimula ng Apostles' Creed. If you know, you can recite it with me. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Napakahalaga po. Ang Apostles' Creed po ay tinuturing din pong statement of faith. Statement of faith is a writing na nagpapatunay kung anong pinaniniwalaan na pundasyon ng iyong pananampalataya. You don't just say, I'm a Christian, I'm a born again. You must have a statement of faith. Amen? Bukod ho doon, marami pang creed eh. May Nicene Creed, meron din pong Athanasian Creed. Itong mga creed na to ay sinulat nila, pinakalat nila, para ipaalala sa mga tao. Totoo si Jesus na Diyos, wala siyang bahid na kasalanan, at totoo ang berhing kapanganakan sa pamagitan ni Maria. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Anong klaseng anak o bata ang ipapanganak sa berhing kapanganakan? Jesus is a promised child. Jesus fulfills the plan of God. Puros piyan. And Jesus' birth has a divine purpose. Ulitin nga po natin yan. Jesus is a promised child. Jesus fulfills the plan of God. Jesus' birth has a divine purpose. Bert, I hope nilagay mo to ha. Jesus, He was not just a child. Ay, thank you, nilagay. Jesus, He was not just a child born as a human. And Mary was not chosen just to become Jesus' maternal or human mother. Rather, the virgin birth must be viewed as the fulfillment of the divine promise plan and divine purpose of God through mankind. Hindi ito normal na kapanganakan na kwento lang, na ikukwento lang natin eh. This is very foundational. Why? Because through the virgin birth of Jesus lies the strength and the credibility of mine and your salvation through Jesus Christ. Sabi ng iba, wala ko naintindihan. The central figure of personality or personality of the first Christmas is Jesus and no one else.
Hindi si Santa. Lalo na si Santa. Wala sa Bible si Santa. Nasaan si Santa sa Bible? No? Okay? And then, lalo na yung mga tupa, mga kambing, lalo na ho yun. Lalo na ho si Mary at si Joseph. No, hindi silang central point. Ang central point, sino? Sabay-sabay natin banggitin. Go! Jesus. Jesus. Amen? Pag tinignan mo yung mga Belen ngayon, napakaganda ng mga Belen ngayon, no? Talagang extravagant, no? Ang cute ni Jesus, parang kailangan mo ng microscope para makita eh. Napapangunahan siya ng mga hayop, Santa Claus sa paligid, may helicopter pa. Ano pa nangyari? Sa manger may helicopter, no? Tapos may nandiyan si Mary, si Jesus cute. No, the central personality, figure ng unang Kapaskuhan, magpasa hanggang ngayon man, walang iba kundi si Jesus. Everybody say, Jesus only. Okay. May ikukwento po ako sa inyo. Okay lang po ba magkwento? Nung si Jesus po, bago siya ipako, lumaki na siya, di ba? Pumunta siyang Jerusalem, sinalubong po siya ng palaspas. Naalala niyo po yun? Sumakay siya ng, anong sinakyan niya? E-bike? Anong sinakyan niya? Donkey. Donkey. Okay? So sinakyan po siya ng, sinakyan niya yung donkey, no? Pagsakay po niya sa donkey, and then the people were shouting, Hosanna, Hosanna in the highest, di ba? Hallelujah, purihin ang Panginoon. The other day, they were shouting, crucify Him, crucify Him. Talagang mga tao nakakalito, no? Amen? Okay, ang moral lesson yan, yung mga taong nagpupuri sa iyo ngayon, bukas ipapako ka. Kaya huwag ka masyadong maniwala sa mga kilitin ng pangako nila. Bukas ipapako ka niya, no? Hindi po. Merong kwento. Bert, did you put the picture, no? There was two donkey talking. Sabi niya, you know what, no? As they were walking in Jerusalem, one donkey said to the other donkey, kahapon lang, sakay ko si Jesus, yung Diyos, yung Messiah. And all the people were singing and shouting, Hosanna in the highest! And they were throwing their clothes as we walk on Jerusalem. Kahapon, kilala nila ako eh. Pero why is it, kapatid? Sabi niya, ngayon, di na nila ako kilala. Ang sagot po ng pangalawang donkey, sabi niya, that's how it is, my friend. Without Jesus, you are nothing. Donkey ka lang, pero dahil umupo si Jesus sa iyo at nagpagamit ka kay Lord, kilala ka at bahagi ka sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos. We are all nothing without Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ikaw ang star ng Pasko, ha? Sabi mo sa kanya, medyo masakit to, sabi mo sa kanya, huwag kang bida-bida. Huwag kang bida-bida. Bakit? Ang star ng Pasko, si Jesus. In fact, kung wala si Jesus, you and I are nothing. Amen. Palakpakan niya po natin sa Lord. So, as it is, without Jesus, Mary and all the Christmas cast and characters are nothing. Si Maria, wala. Si Jose, wala. Kung wala si Jesus. Kaya lang naman natin na pag-uusapan si Maria at Jose at ang tatlong hari na nagsidalaw dahil may Jesus na pinanganak sa berheng kapanganakan. Amen. Amen. Si Jesus ang director, siya yung initiator, si Mary ay instrument lang, tool for God's divine plan and purpose on our salvation and redemption through the Lord Jesus Christ. Balikan natin yung verse, Isaiah 7:14. Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga, magsisilang isang sanggol na lalaki, tatawagin sa pangalang Emmanuel. Notice po sa verse na to, no, ang ginamit po na salita dito ay maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. Sa ibang translation po, ang ginamit na salita doon ay child, baby, or infant. Tama po? This is Isaiah 7:14. Now, notice nyo po yung Isaiah 9 verse 6. Tingnan nyo po yung Isaiah 9:6. Now, dahil dito, sapagkat isinilang isang sanggol na lalaki, same pa rin, connected as a reference point doon sa Isaiah 7:14, pero sabi niya dito, isisilang isang sanggol na lalaki para sa atin, pero tingnan niyo po, this is not just a baby. Bakit? Nagkaroon siya ng title at office. The government will be upon his shoulder. He will be called Wonderful Counselor. So, mga kapatid, no, ito po yung isang paliwanag ng mga. Sabi nila, ang tinutukoy na po na baby dito, anak ni Isaiah o ni Hezekiah na hari nung panahon na yon.
Sabi po nila. Pero ang sabi po ng mga Christian authors, Christian leaders noong unang panahon yon, sa kasaysayan ng Israel, walang hari na tinatawag na mighty God. Pwede siyang tawaging kahanga-hanga, tagapagpayo, prinsipe ng kapayapaan, pero walang hari. Sa Chronicles nila, sabihin, kalaan at kasulatan, walang haring tinawag pa na mighty God. So therefore they conclude, this child pertains none other than Jesus. Jesus. Amen. Si Jesus lang po talaga. Si John Oswalt. Andyan ba yun, Bert? John Oswalt. Okay. The child of 9 verse 6, which means Isaiah, could not be the son of the prophet Isaiah, King Hezekiah, nor any other human. No Israelite or Judean king was ever identified as mighty God. Thus, if the two passages are allusions or reference to the same promised child, as Oswalt argues, all referring to 7:14, Isaiah 7:14, and 9 verse 6, are expressions of Emmanuel. The prophecy then is clearly speaking of the coming Messiah. Pangatlong tanong. Does it really make a difference whether Jesus was born of a virgin or not? May dating po ba yon kung siya'y pinanganak na berhen, nakapanganakan o wala? Meron, wala? Meron. Meron. If Jesus was not born of a virgin, then the Bible must be dismissed as unreliable, inaccurate, and incorrect. Balikan natin si C.S. Lewis, sabi niya, the virgin birth of Jesus Christ is non-negotiable. Hindi dapat pinagtatalunan. Hindi dapat pinag-aawayan. Ito'y totoo. Sabi niya, either God is God and is able to relay the future through His prophets, or He is not God. Dalawa lang pagpipilin mo. Either God is a perfect and inerrant Himself, and thus His word is inerrant, and He is not. Dalawa lang naman tingin mo eh. Hindi talaga siya Diyos, o talagay siya'y totoong Diyos? At alam natin yung sagot, siya'y totoong Diyos. Amen? The denial of virgin birth is the denial of the second Adam, and thus the denial of the very divine nature of Christ that would redeem mankind. Ang second Adam na tinutukoy po dito, referring to Romans chapter 8, is Jesus. Hindi po si Kibuloy. Si Jesus po. Sa pagpapatuloy po ni C.S. Lewis, sabi niya, that Christ was the son of a virgin, we know that this is a scientific impossibility unless otherwise there's an intercourse between man and woman. Sabi niya, totoo naman, nag-agree naman ako sa inyo na talagang scientifically, impossible nga naman talaga mabuntis ang isang dalaga. Bakit? Ang paniwala kasi natin, tayo lahat nagkakaroon lang po ng supling baby kung may pagtatalik na nangyayari. At ang sperm ay nagmumula sa ama o sa lalaki. Yun yung paniniwala po noon at magpasa hanggang ngayon. Kaya hindi sila naniniwala na may virgin birth. Basahin po natin yung sinabi po ni C.S. Lewis. Remember, there is no birth. No birth is a human process. Rather, every birth is the result of divine intervention. In other words, kahit pa nga tayo na hindi Diyos, may lalaki, walang issue yung lalaki, walang problema, tas may babae, magka-partner kayo. Hindi siya nabuntis, hindi kayo nagkaanak. Sa inyong sariling kakayahan lang. Ito'y nangyari dahil nakialam ang Diyos sa inyong pagsasama sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Yan yung issue po ni C.S. Lewis. Even modern science marvels at the miracle of life attributed to God's power and the sovereignty as an indispensable mark fingerprint on human life. Kahit po ang mga scientifico, mga doktor, they marvel. Lord, thank you. Diyos ko, bakit? Alam nila, hindi pwedeng maipaliwanag ng siyensya, ng physics, ng biology, kung paano nabubuo ang isang fetus, nagiging bata, at lumalabas, at nagiging buhay. Sabi ko nga kay na Jethro Jael dati, Jehaya, alam nyo ba na ang baby, pinapalo? Naku, nung narinig po ni Jethro yun, umiyak siya. Nung baby ka, napalo ka, pinalo mo pala ako ng baby.
Kasi po, lahat ba kayo napalo ng baby? Paglabas. Oh. Ang alam niyang palo, sabi niya, anong kasalanan ko? Ba't ako pinalo? Sabi niya, hindi, pinalo ka kasi sa mga nurse, ang tawag ho dyan ay Apgar test. Apgar test is a test that would confirm na normal ang iyong pulse, respiratory, appearance. Apgar ay acronym yan eh. So nakalimutan ko na po eh. Absent ho ako nung tiniskusyon. Okay, tapusin na po natin to. What then? Ano ngayon, Pastor? Ano ngayon? Ano po ang pwede natin matutunan dito? Number one. Knowing that the virgin birth is true, reliable, authentic, no? Well, ang lesson na pwede natin makuha is that number one, miracles flow from the Spirit of God. Ang sabi po sa Bible, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Kapatid, lesson. Balik tayo dun sa point 1, bro. Lesson. Mabuhay ka na sumusunod at pinararangalan lagi ang banal na Espiritu Santo. Miracle is possible in your life. If you obey at tanggihan mo ang mga kasalanan, tanggihan mo ang kamunduhan, tanggihan mo ang mga mali, huwag kang sumabay sa takbo ng sanlibutan, mabuhay ka sa paglakad. Yung pagdalo niyo po ngayon, that's walking in the Spirit. Miracle is possible when you walk with the Spirit of God. Amen? Pangalawa, miracles will flow through the servant of God. Saan po dumaloy ang himala? Kay Maria. Bakit? Si Maria po'y nagpasakop. Anong sabi ni Maria? Although she cannot understand, nalilitong-lito siya, she was so confused, sabi niya, ano yung sagot ni Mary? Be it done unto me according to your word. Sa Tagalog, Lord, hindi ko maintindihan pero Lord, mangyari nawa ang sinasabi mo sa buhay ko. Listen mga kapatid na. The reason why we don't experience miracle is because we are resisting God's plan for our life. Ikaw na susunod Gayahin mo si Maria. Hindi niya alam, siya pala ang magiging kasangkapan ng pagluluwal ng hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Kapatid, kung magiging masunurin lang po tayo kay Lord, a miracle will flow in your life, in your family, in your business, in your finances, in your relationship, in your career, in your study, and even in your future, if you are willing to serve the Lord. Ang pinakamagandang tanong, alam nyo kami mga pastor, hindi ho kami lumilipat ng location ng church, ng bahay, na hindi ayon sa gawain ng Panginoon. Kaya, in a sense, NPA kami, no permanent address. Ang lagi lang naming prayer ni Pastora ay, kung saan nyo po kami dadalhin, Lord, doon kami pupunta. No regrets. Bakit? Tuwing sinasabi namin yon at kinukonfirm namin kay Lord yon, blessings and miracles overflow in our lives. Are you resisting God? When was the last time sinabi mo ito kay Lord? Lord, be it done unto me according to your word. In other words, Lord, hindi ko na kailangang maintindihan. Hindi mo na kailangang ipaliwanag. Ang mahalaga, Lord, sinabi mo. At dahil sinabi mo, susundin ko. Sapat na yon. Amen. Miracle will happen. At panghuli po, Jesus wants to use you for miracles to other people, just like Mary. Kung ikaw'y magkakaroon ng puso na handang maglingkod kay Lord, gagamitin ng Diyos ang buhay mo para magdala ng himala sa buhay ng ibang mga tao. If you possess the servant heart, not the servant mindset kasi ang servant mindset, lagi mong iniisip, kawawa ka, alipin ka. That's a mindset But if you possess a servant heart, hindi mo iisipin alipin ka, ang iisipin mo, ika'y handang maglingkod sa iba at para sa Panginoon. Gagamitin ka ni Lord para padaluyin ang pagpapala sa iba. Luke 1:38, I am the Lord's servant. Everybody say, I am the Lord's servant. May everything you have said about come true. Sabi ni Lord, ay hindi ka mapapahiya dyan. Magkakatotoo nga talaga. Lahat ng pinayagan mo, nagagawin ko sa buhay mo. You see, mga kapatid, ang Pasko ay hindi patungkol sa plano at gusto mo. Ang unang Kapaskuhan
Ang pinaka-central message po na unang Kapaskuhan ay pagpapasakop at paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Diyan dumadalo yung pagpapala at himala. So unbelievable po ba? Yes, you may say that. But the miracle of Christmas is a reminder that what is impossible with man, with God, all things are possible. Kung ano ang imposible sa tao, sa Diyos hindi. Sabagat sa Diyos, ang lahat ng bagay ay makapangyayari. Sabi mo nga sa katabi mo, are you excited? Wala pong imposible kay Lord. Kapag ang Diyos ang nangako, tiyak na matutupad, ito'y hindi mapapako. Sigurado po mangyayari. In just a matter of time. So hold on to that faith, hold on to that promise, hold on to that prayer. Never stop praying. Why? If you don't stop praying, God will not stop blessing and answering your prayer. Amen. 1 Corinthians 2 verse 9, no eye has seen, no ear has heard what God has prepared for those who love. Do you love God? Pastor, how can I know if I love God? If you possess the heart of Mary, willing to submit sa kalooban ni Lord. Sabi ni Lord kay Mary, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga, hindi pa naiisip ng kaisipan ang kamanghamanghang kaya kong gawin sa buhay mo. Iniisip mo itong plano mo, hinihingi mo kay Lord. Ang plano ni Lord mas malaki. Amen? Si Saint Ignatius of Loyola, dito ako magtatapos, ay ang nagsabi, for those who believe, no proof is necessary. But for those who disbelieve, no amount of proof is sufficient. Sa nagtitiwala kay Lord, hindi na kailangan ng maraming paliwanag, sunod na lang. Amen? Pero doon sa hindi talaga maniniwala, kahit paliwanagan mo pa, hindi sapat ang paliwanag mo kasi hindi talaga siya naniniwala. Kapatid, saan ka sa dalawang yan? I pray ngayong umaga na to, mangyari ang plano ng Diyos sa buhay mo. At lagi mo tatandaan mga kapatid, hindi pumapalya ang pangako ng Diyos sa buhay natin. Let's all stand for a prayer. Can we just clap our hands kay Lord now? Totoo ang virgin birth, totoo po ang kapanganakan. And I invite you next Sunday, bring your family. At abangan nyo po ang ating sambang gabi. Amen? Amen. Sino excited dito sa sambang gabi? May nagtatanong sa akin, Pastor, anong oras yung sambang gabi? Hindi, gabi. Kasi pag sambang gabi, gabi po talaga nangyayari dyan. Amen? No? At magkakape po tayo dito. Siguro may mga pandesal. Pwede po kayo magdala ng mga kakanino. Kung masarap po niya. Pwede kayong mamasko. Yun nga lang, kami rin mamamasko din sa inyo. So palitan lang tayo. Hindi po. We're just so thankful because we enjoy the spirit of Christmas. Why? Because there was a virgin birth and Jesus is the Lord of Lords and the King of Kings sa buhay po natin. Let's close our eyes, bow our heads. At habang nakapikit po ang ating mga mata, I want you to pray. I want you to recover that prayer request na hinintuan mo na matagal na. Siguro sabi mo, ayoko na, tama na, wala na talaga mangyayari. No. The virgin birth of Jesus, the miracle of the virgin birth is a reminder. Anak, hawak ka sa pangako ko. Mangyayari at matutupad ito. Huwag mong bibitawan. Huwag kang mapapagod, manampalataya at manalangin. Mangyayari ang kagalingan. Mangyayari ang probisyon. Magkakatrabaho ka. Bibigyan ka ni Lord ng tamang relasyon. Bibigyan ka ni Lord ng hinihingi mo sa iyong puso. Pero lagi mong sasabihin kay Lord, Lord, mangyari nawa ang kalooban mo sa buhay ko. Hindi ang kalooban ko. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we submit our lives to you. We surrender our plans. Kagaya ni Maria, may plano na siya sa sarili, may plano na sila ni Jose. Pero Lord, pinayagan po niya ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. At dahil po, Panginoon, sa attitude na to, natupad ang plano niyo para iligtas ang sangkatauhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa first miracle of the virgin birth. You are indeed our true God, the true Messiah, the Savior of the world, ang kordero ng Diyos na nagliligtas sa kasalanan ng sanlibutan.
At sa amin po, Lord, na tumanggap sa iyo bilang sariling Panginoon tagapagligtas, matibay at hindi mabuhay, matatag, malalim, mabunga ang aming pananampalataya sapagat nakasandal po ito sa katotohanan at pundasyon na kayo'y Diyos, pinanganak na walang bahid na kasalanan. Purihin kayo, Panginoon. Padaluyin niyo po ang himala, pagpapala sa aming mga buhay. Padaluyin niyo po sa buhay namin ang himala para maranasan po ito ng iba. Ngayong Kapaskuhan, wala kaming ibang panalangin, Lord, kundi gamitin niyo po kami sa inyong plano. We are nothing without Jesus. But if we have Jesus, we have everything. Lord, we love you, we honor you. Thank you for the miracle of Christmas. In Jesus' name we pray. All the people of God say, Amen. Palakpakan natin si Lord. Say
siya ay tapat.